you mislead the prosecution sa isang kaso. So, aside sa perjury, mademanda ka din ng obstruction of justice. So, ang perjury, ang kulong ng perjury 8 years plus 1 million fine. Perjury. Plus, pag obstruction of justice pa, makulong ka din ng 6 years plus 5,000 pesos na fine. Example, perjury, 5 counts. So, magkano ang 5 counts? For example, 8 years, 40 years na imprisonment na yan. Plus, ito pa, obstruction of justice, another 6 years. So, plus 6 years, 46 years imprisonment. Pag if you submit a fabricated evidence, that is considered obstruction of justice. Maganda yung topic natin ngayon kasi palagi natin narinig to sa mga investigation, sa mga kasuhan, in fact, doon pa lang sa police, sa NBI, to data gathering, evidence gathering. Very relevant itong topic natin ngayon kasi palagi natin naririnig. Yeah, at palaging nangyayari to sa ating lipunan lalo mga injustices na nangyayari. Yes, doon pa lang sa NBI investigation, doon pa lang sa police investigation, relevant na ito. And including court investigation, or court proceedings, prosecutions, apprehension, this is very relevant kasi daming mga galing na mga... if you remember na isang kaso, Carlo, yung kaso na I think... I don't want to discuss the title of the case, but yung drugs, nilagay sa flash ang drugs. So, nawala ang ebidensya. Yung dugo nung isang kasong murder yata yun, nawala. So, tinapon o nawala. Yung isang sperms na for rape case, biglang nawala. So, paano natin ma-prove na may kasong rape? Paano natin ma-prove na may murder? So, ito yung mga kaso na palagi natin narinig in 1990s, in the early 2000 na mga kaso. Yun yan. At well, sa ating mga kababayan ngayon na nanonood sa inyong mga telebisyon at sa ating mga social media platforms, at kung meron po kayong mga katanungan legal, lalo na kung may kinalaman sa ating paksa sa araw na ito, ay tumawag at mag-text sa ating mga hotline na naka-flash sa ating screen o magpadala ng mensahe sa ating social media live streaming. Naku, Attorney Mark, eto na. Ano ba itong topic natin ngayon na obstruction of justice? Oh, your word, obstruction. You're obstructing justice. Parang ginugulo mo ang hustisya. Parang ni-mislead mo ang hustisya. Hindi mo... Dapat kasi injustice kasi, Carlo, yun say justice, kailangan may totoo, tama ang mga facts ng kaso bago ang desisyon. So, paano makakuha ng tamang desisyon kung mismo ang facts ng kaso na mislead, na wala? Parang tinapon ang mga ebidensya, tinago ang mga ebidensya, tinago yung mga suspects. So, yun yan. So, what do you mean by obstruction of justice? From the word obstruction of justice, it must be willful and deliberate. Willful and deliberate, ibig sabihin, sinadya yung paggawa nito. Willful and deliberate, obstructing, impede, yung tinatawag delay in the apprehension or prosecution of the case. Ano ba ibig sabihin doon? Na dinelay mo ang kaso, dinistorbo mo ang investigasyon, mislead mo ang investigasyon, yung tinatawag na word, obstruct, impede, delay. Ibig sabihin, dinelay mo ang administration ng justice kasi yung investigation, ginulo mo. Paano mo guluhin ang investigation? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Iba yun sa perjury kasi in perjury, nagsasabi ka ng statement under oath. So, pagsisinungaling yun. Ito namang isa, ni-mislead mo. Iniba mo ang story, so naguluhan ang nag-iimbestiga, naguluhan ang nag-prosecute, naguluhan ang nagkuha ng data gathering or evidence gathering, naguluhan. So, it will affect the proper administration of justice kasi you disturb, you delay, you obstruct, you impede the prosecution, the apprehension of the case. Yun ang ibig sabihin ng obstruction of justice. Yan. At ano nga ba yung batas, Kuya Mark, na mag-govern sa obstruction of justice? Itong batas ng obstruction of justice, Carlo, matagal na ito, in 1981. So, noong 1981, panahon to ni Marcos. So, Marcos Senior. Marcos Senior. Noong 18, ang gawa niya na batas nito is Presidential Decree 1829.
So this is a law nung 1981 kasi nung panahon na yun kasi Carlo, perma lang ang presidente, batas na. Hindi kagaya ngayon, kailangan mo pang debatihan sa Senado, sa Kongreso. So at this time, nung panahon na yun, presidential decree lang. So yung mga presidential decree, ang nakaperma doon, yung presidente ng Pilipinas, batas na yun. So ito yung presidential decree 1829, anong pinasa noong 1981. So ito yung obstruction of justice. Ano po yung purpose ng batas tungkol dito sa obstruction of justice? Ang purpose ng batas is to ensure, siguraduhin ng sa mga kapulisan, sa mga law enforcement agency, including judicial authorities, to ensure law enforcement agencies and judicial authorities to effective yung kanilang trabaho, effectively apprehend or prosecute criminal offenders without any delay or disturbance. Kasi yung mga kasinungalingan, it may affect the disturbance, may tinatawag na it will affect the proper administration of justice. So mahadlangan ang trabaho ng mga kapulisan, ng NBI agents, including the Department of Justice and the courts, mahadlangan. Kasi mahadlangan, madisturbo kasi daming mga hadlang dyan, daming mga pagsisinungaling, yung mga ebidensya tinatago, yung mga ganon. So, ang purpose ng obstruction of justice na batas, kailangan isiguraduhin sa mga kapulisan, sa mga NBI agents and law enforcement agencies, including judicial authorities, na effective ang kanilang trabaho. Effective with respect to the apprehension and prosecution of the case. Ayan. Na walang hadlang, walang disturbo. Yun yan. Ano po yung mga halimbawa nito, Kuya Mark, itong obstruction of justice? Okay. Mga halimbawa. Yung mga common halimbawa. Number 1, sinira mo ang mga ebidensya. Example, may drugs dyan. Drugs pa lang, ang ginawa ng police, binayaran siya ng mga drug lord, ang ginawa ng police, pina-flash yung drugs sa kubeta. Ganon. Or, example, may investigation, nakalagay doon na, example, rape case. This is a very controversial case, rape case. So may sperm counts dyan, may mga sperm. Kinuha nila yung ebidensya, sinunog o tinapon. So nawala na ebidensya. So, dinestroy nila, sinira niya ang ebidensya. Second is harboring mga suspects. We say harboring, pinatakas mo ang mga suspects or mga criminals. Harboring criminal offenders. We say harboring, pinatakas mo. Number 3, tinatakot mo ang mga witnesses na to testify. So sabihin mo sa witness na huwag kang mag-testify. Kung mag-testify ka, delikado pamilya mo, yan. Tinatakot mo ang mga witnesses to testify. Ito ang pinaka-common, Carlo, na pinaka-common. Ni-mislead mo ang mga investigators. Kasi ni-mislead mo ang mga investigators, nagsubmit ka ng mga ebidensya na hindi naman totoo. Kasinungalingan. Ito yung tinatawag na misleading statements. Kasi misleading statements, gumagawa ka ng affidavit. Peki ang affidavit, hindi totoo ang affidavit, so madimanda ka ng perjury. Plus, madimanda ka din ng obstruction of justice. Bakit obstruction of justice? Kasi nagsubmit ka ng mga ebidensya na hindi naman totoo. Nagsubmit ka ng mga ebidensya na edited, twisted. But sometimes kasi yung ebidensya, partly totoo. Yung tinatawag na white lies. White lies evidence. We say white lies evidence, partly, basahin mo, totoo. But hindi kompleto, hindi na nalagay doon ang konteksto ng story. Kasi edited, twisted. So yun ang tinatawag na ni-mislead mo ang investigators. Ni-mislead mo ang investigators, for example, yung mga prosecutor, ni-mislead mo kasi yung submit mong ebidensya, twisted naman, edited naman, hindi naman kompleto, nawala yung konteksto ng statement. So yung tinatawag na misleading statements. Ni-mislead mo ang statement mo. Another, yung you bribe the officers. You bribe the prosecutor, the police, na aside sa bribery na kaso mo, madimanda ka din ng obstruction of justice kasi you also obstruct, impede, delay the apprehension and prosecution through bribery. So binayaran mo yung police, binayaran mo ang NBI, ang prosecutor, binayaran mo para maiba ang story ng kaso, that is already considered as obstruction of justice.
Ayan. Nabanggit natin, Kuya Mark, yung mga halimbawa. Ngayon naman po, ito po, ano po yung mga elements of obstruction of justice? So, ano ba elemento? This is the basic in criminal law 1. Okay? You study criminal law. So, in basic also, if you study law, Carlo, kailangan ko i-share ko yung mga, lalo sa mga law students natin, mga kaibigan. You should know the elements of the law. Kung alam mo yung mga elemento ng batas, for example, what are the elements of murder? Alam mo yung mga elemento ng murder, ibig sabihin, murder yan. Okay? Di ba? For example, ano bang elemento ng murder? I-compared mo sa elemento ng homicide. I-compared mo sa yung tinatawag na physical injury. Anong pagkakaiba? Before we ask about the elements of obstruction of justice, you have to compare. Anong pagkakaiba ng elemento ng murder, homicide, and physical injury? The intent to kill. Ang intent to kill is available in murder, is also available in homicide. But absent yan sa physical injury. Serious physical injury, yung light serious ba yan or slight physical injury. Pag walang intent to kill, physical injury. Pag may intent to kill, murder or homicide. Ano naman pagkakaiba ng murder and homicide? Ang pagkakaiba, the method or the manner of killing. Pag homicide kasi, ibig sabihin, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na depensan ang kanyang sarili. Treachery. Yun yan. Sinunog mo. Nirason mo. Treacherous way of killing or premeditated ang killing. Ibig sabihin ng premeditated, pinaghandaan na patayin mo isang tao. Yan. But still, intent to kill yan. Pero kung wala namang, hindi mo naman pinaghandaan, lasing kayong dalawa magkaibigan, tapos nag-away ka sa politika, nagdebate kayo, ikaw Marcos, siya Duterte, nagdebate kayo, tapos dahil lasing kayo, nagsuntukan, hanggang isa namatay. Is it murder? No. It's not murder. Kasi hindi naman premeditated. Dahil sa kalasingan ninyo, gusto kayo magpatayan. So, ibig sabihin, that is homicide. Alam mo na ha? Homicide, intent to kill is present, but in compare that to murder, there's still intent to kill, but the mode of killing is different. But pag walang intent to kill, yun ang tinatawag na physical injury. O, dito tayo sa elemento ng obstruction of justice. Yeah. Ang elemento ng obstruction of justice, basic din yan. Number 1, crime is allegedly committed. May krimen. Allegedly. Hindi pa totoong krimen. Allegedly committed. And it's still under investigation or under prosecution. So, inimbestigahan ang isang krimen, allegedly na nangyari, inimbestigahan or under prosecution. Ang offender, alam niya na under investigation yung krimen na yan. Tapos gumagawa siya ng action to obstruct, impede, or delay the apprehension or prosecution. Ibig sabihin, alam niya na may investigation, alam niya na inimbestigahan ng kaso, tapos gumagawa siya ng kasinungalingan, tinatago niya ang mga ebidensya, ni-mislead niya ang mga prosecution kasi gumagawa siya ng statement na hindi naman totoo or kung totoo man, twisted or edited ang statement niya, that is already obstruction of justice. Ibig sabihin, ang gumagawa ng ang isang tao na yan, alam niya na under investigation ang kaso, tapos gumagawa siya ng action to mislead the investigation, na naiba ang investigation kasi twisted yung ginagawa niya or edited yung ginagawa niya na mga statement or tinatago niya ang ebidensya para maiba ang resulta ng investigation. Yun ang ibig sabihin ng obstruction of justice. Well, nabanggit niyo po, Kuya Mark, na may intent. Kailangan po ba talaga yan sa obstruction? Yes. Intent is kailangan under the principle of mens rea. Ang obstruction of justice, hindi siya covered ng revised penal code. This is Special Law 1829. But the intent is required. Parang in-apply nila yung konsepto ng revised penal code, yung intent. Intent kasi kailangan knowingly and deliberately gusto mo talaga disturbuhin ang investigation. Gusto mo talaga maiba ang resulta ng investigation. That's why nag-submit ka ng peking dokumento, nag-submit ka ng kasinungalingan ng mga dokumento. Yun ang tinatawag na obstruction of justice. From the word obstruction of justice, ang ibig sabihin doon,
alam mo na may investigation, alam mo na may prosecution, tapos ginulo mo ang prosecution, ginulo mo ang investigation kasi nag-submit ka ng kasinungalingang mga dokumento, tinago mo ang mga ebidensya para maiba ang resulta ng investigation. Ibig sabihin, kung hindi mo lang sinadya, walang problema, hindi yan obstruction of justice. Pero kung sinadya mo, for example, nangyari ang krimen August 1, tapos nag-submit ka ng mga peking mga dokumento or yung mga dokumentong kasinungalingan August 15. So 15 days pa. Ibig sabihin, premeditated, pinaghandaan, pinag-isipan kasi 15 days na ang nangyari sa krimen na yan, tapos nag-submit ka pa rin ng mga dokumentong kasinungalingan. Pero kung na-pressure ka o the same day, for example, nangyari ang krimen August 1, tapos dahil na-pressure ka, tinatakot ka o mag-submit ka ng mga dokumento, mag-perma ka ng mga dokumento, pwede pang mabaliwala yan. Kasi walang tinatawag na intent or willful intent or deliberate. Pero pag after mga 10 days, after 5 days na ibig sabihin pinag-isipan na yan, tapos gumagawa ka pa rin ng statement na kasinungalingan, that's still obstruction of justice. Bakit obstruction of justice? Kasi pinag-isipan, premeditated. Pag premeditated kasi, proof yan na willful and deliberate ang pagdisturbo, pag-impede, pag-submit ng mga kasinungalingan, para madisturbo ang prosecution and apprehension of a crime, of the alleged crime. Ayan. Ngayon, mga kapartner, nalaman natin ang mga elemento, mga example ng obstruction of justice. Ngayon naman po, Kuya Mark, dako tayo. Ano ba yung penalty sa obstruction of justice? Ang penalty, for example, may demanda. Nag-submit ka ng dokumentong peke or kasinungalingan. So, klaro yan na perjury. Di ba? Perjury yan. Ang perjury kasi, hindi lang totoo, kung hindi yung totoo pero twisted or edited ang mga pinagsasabi. Kulang ang mga pinagsasabi. Perjury yan. Klaro perjury yan kasi hindi kumpleto na iba ang konteksto ng statement mo. Tapos, you mislead the prosecution sa isang kaso. So, aside sa perjury, mademanda ka din ng obstruction of justice. So, ang perjury, ang kulong ng perjury 8 years plus 1 million fine. Perjury. Plus, pag obstruction of justice pa, makulong ka din ng 6 years plus 5,000 pesos na fine. So, yun yan. So, ibig sabihin, mas mataas ang perjury. Kasi ang perjury, ang fine, 1 million. And ang penalty ng perjury, 8 years. Ito naman, ang obstruction of justice, ang maximum penalty is 6 years and 5,000 pesos na fine. Kung halimbawa, Kuya Mark, sabay sila, ma-add yung mga years ng makukulong? Ganun ba? Sabay-sabay yun. Example, perjury, 5 counts. So, magkano ang 5 counts? For example, 8 years. 40 years na imprisonment na yan. Plus, ito pa, obstruction of justice, another 6 years. So, plus 6 years, 46 years imprisonment. Parang ganun. Ako, parang equivalent na sa reclusion perpetua yun. Oo. Pero hindi naman sabay-sabay yun kasi hindi naman pwede i-serve mo sabay-sabay yun eh. So, una mong penalty, ito sa perjury. Pagkatapos, ito namang obstruction of justice, ito namang isa. So, ganun yan. Kasi, iba kasi ang elemento ng perjury. Ang elemento ng perjury, nag-under oath ka ng isang kasinungalingang statement. Kasi kasinungalingang statement, yung statement na twisted or edited. Hindi lahat ng kasinungalingan talaga. White lies is still kasinungalingan. Ang ibig sabihin ng white lies, gumagawa lang ka ng statement, sabi ko nga, parang movie, edited, twisted. Kasi pag, for example, you are a director, gawa ka ng movie. Kung putulin mo yung eksena na yan, yung simple eksena, kahit mga 2 minutes na eksena, tanggalin mo sa movie, maiba ang konteksto ng story. So, same also sa affidavit. Kung tanggalin mo yung eksena na yun, tanggalin mo yung eksena na yun, maiba ang konteksto ng affidavit. Ganon yan. So, ibig sabihin, perjury yan. Tapos, you mislead the investigators or the prosecutors ni-mislead mo ang prosecutors, ni-mislead mo ang investigators. Pag ganun ang mangyari, obstruction of justice yan. So, aside sa perjury, mademanda ka din ng obstruction of justice. Ngayon, sino-sino po yung magiging liable sa obstruction of justice? Ang magiging liable ng obstruction of justice,
pwedeng public officers, pwedeng, including mga NBI, mga police, pwedeng mademanda ng obstruction of justice kung kasama sila. For example, isang police, binayaran ng drug lord, tapos yung drugs doon, tinapon niya, pinaplas niya sa toilet. Obstruction of justice kasi dinestroy niya ang ebidensya. So, ang mademanda ng obstruction of justice, number one, public officers. Pwede rin ang private individuals mademanda ng obstruction of justice. Public officer, for example, police ka, nandun ka sa scene of the crime. Tapos yung mga drugs, tinapon mo, nilagay mo sa pinaplas mo sa toilet, sa kubeta, o wala na ebidensya. Obstruction of justice. O ito naman sa mga private individual. Nagsubmit ka ng affidavit. Affidavit, kasinungalingan. Affidavit, kung hindi man kasinungalingan, hindi kompleto, twisted, para maiba ang konteksto ng story. In that case, that is already obstruction of justice pa rin. Kasi you mislead the prosecutors, you mislead the investigator of the alleged crime. Ganun yan. Okay. Pwede ba, nabanggit na po ito, kung regarding naman po sa mga kamag-anak ng isang suspect, may liability ba siya? For example, ang kamag-anak, tinago niya. Kasi tinago niya, for example, may kaso. Tapos ang ginawa niya, tinago niya yung kaniyang kamag-anak para hindi makulong. Nilagay nila sa isang bundok doon sa probinsya nila na hindi makikita-kita kung saan bundok yun. Yes. So hindi talaga nakulong. Is the relative liable? Ang relative ay liable ba? Yes, you are liable kasi tinatago mo ang iyong kamag-anak. But may exception sa batas. Hindi lahat ng relative pwedeng maging liable na obstruction of justice. May exception. Sino ba may exception na maintindihan mo? Number one, spouse. Pero kung ikaw, tinago ka ng girlfriend mo o tinago ka ng boyfriend mo, hindi. Pwede ka mademanda ng obstruction of justice kasi boyfriend lang yun girlfriend lang yun Pero spouse, meaning asawa, ascendants, descendants. So asawa, ascendants, descendants, legitimate or adopted siblings, mga kapatid, tinago ka, hindi exempted ka sa batas. Kasi dahil sa bugso ng damdamin ng isang kamag-anak because blood is thicker than water, di ba? So, ang batas, nagbibigay ng exception sa mga specific na mga kamag-anak. Kung ikaw, asawa, legal na asawa, ascendants ka, meaning anak, descendants ka, meaning lolo, lola, magulang, adopted or legitimate na mga kapatid. Yan. Tapos tinago ka, exempted ka, hindi ka mademanda ng obstruction of justice kasi naintindihan ng batas ang bugso ng damdamin mo because blood is thicker than water. So, ibig sabihin, naintindihan ng batas, hindi ka maging liable ng obstruction of justice. Pero kung pinsan ka lang, malayong ka mag-anak, tinago mo yung isang wanted na accused, tapos pwede ka pa rin mademanda ng obstruction of justice. Pero, so regardless po yan, Kuya Mark, kung halimbawa alam nila na may pinagtataguan yung suspect o wala, exempted sila? Hindi, kung example, tinago mo, ang word kasi nagamit ng batas, tinago mo. Tinago mo, parang hinaharbor mo, ibig sabihin, tinago mo ang isang suspect. Pag ikaw ka mag-anak, liable ka. Liable ka sa magtago. Diba? Pwede ka mademanda ng obstruction of justice, pwede ka mademanda ng other crimes, pwede ka maging accomplice dyan or accessory ka pa dyan sa crime kasi tinago mo ang isang wanted na tao. Pero may exception kung kamag-anak ka. But hindi lahat ng kamag-anak. Very specific klaseng kamag-anak. Kung malayong kamag-anak ka, tapos tinago mo yung sa suspect, ikaw malayong kamag-anak, liable ka pa rin ng obstruction of justice. Pero kung ikaw ay legal na asawa, hindi ka girlfriend ha? Legal ka na asawa. Ascendants ka, meaning anak ka, tapos tinago ka ng anak mo, wanted ka, tapos ang anak mo, tinago ka ng anak mo, tinago ka ng tatay mo, tinago ka ng lola mo, lolo mo, tinago ka. Tinago ka ng adopted or legitimate siblings, meaning kapatid mo, tinago ka. Exempted sila, hindi sila mademanda ng obstruction of justice kasi ni-recognize ang batas, ang family bond. Kuhan talaga, ang pamilya, doon talaga pupunta ang mga suspect, then the suspect, ni-recognize ng batas na ang pamilya talaga, depensahan talaga nila ang kanilang mga kamag-anak. Kahit pa mali nga Kahit mali ang kamag-anak, kahit klaro-klaro na may ginagawang krimen,
kailangan talaga as a family, depensahan talaga nila ang isang anak nila, kamag-anak nila, lalo na pag asawa, ascendants, descendants, mga legitimate and adopted, mga siblings, mga kapatid. Ayan. Meron po tayong natanggap na mensahe mula sa ating mga viewer from 17. Can silence or refusal to cooperate be considered obstruction? Kung ang ibig niya sabihin, Kuya Mark, kung ayaw mag-testify ng witness or ayaw mag-cooperate sa isang ganun. Ano po? Kung hindi ka mag-testify, ayaw mo mag-cooperate sa investigation, hindi ka mademanda ng obstruction of justice. If may basis ka of your silence. Anong basis mo of your silence? For example, you will invoke right against self-incrimination. Right against self-incrimination, invoke mo. So, pag right against self-incrimination, hindi ka pwedeng i-compelled na mag-testify. Kasi, nakasaad po yan sa ating saligang batas. Hindi ka pwedeng maging witness laban sa iyong sarili. Kasi, if you become a witness laban sa iyong sarili, hindi ka pwede mag-testify. Kasi, that is in violation sa ating constitutional right. So, ibig sabihin, silenced doesn't mean na liable ka ng obstruction of justice kung may basihan ka. Kung wala kang basihan, pwede kang i-cite ng contempt ng court. For example, may ang court mag-issue ng sampina sa'yo na to testify, tapos hindi ka nag-testify, you can be liable for yung tinatawag na contempt of court. But with respect sa obstruction of justice, hindi ka pwede maging liable ng obstruction of justice kung hindi ka mag-testify, lalo na pag you have the right against self-incrimination. Lalo na pag i-invoke mo yung right against self-incrimination para hindi ka mademanda hindi ka mademanda, lalo na involved ka sa kaso na yan, hindi ka pwede mag-testify laban sa iyong sarili. Okay. Well, Kuya Mark, nabanggit niyo na po ito kanina. Pero sa kalaman ating mga viewers, pag sinira o tinago yung ebidensya, liable ka ba sa obstruction of justice? Yes. Pag sinira mo ang ebidensya, liable ka. Ito yung pinaka-common na mga ebidensya, lalo na siya mga ginagawa ng mga kapulisan. Sample investigation, kunwari, raid sa isang drug den. Tapos yung isa pala, kasabwat pala siya sa isang drug lord. Ang ginawa ng pulis, kinuha niya yung mga drugs, nilagay niya sa sasakyan niya, tinapo niya, or hinatid niya sa amo niya. So nawala ang ebidensya. So obstruction of justice yan. Or hindi lang sinuli, nilagay sa plus. Yan, obstruction of justice yan. Kasi tinago niya ang ebidensya or sinira niya ang ebidensya. Same also sa pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling, same also ng pagtago ng ebidensya. Ang pagsisinungaling, same also sa pag-conceal ng ebidensya. So pag nagsisinungaling ka, hindi totoo yung mga ebidensyang sinadmit mo, peke pala yung mga ebidensyang sinadmit mo, so you can still be liable for obstruction of justice. So from the word peke, ano ba yung tinatawag na peke, Carlo? Ang peke, hindi totoo. Kahit totoo, 60%, tapos ang 40%, hindi mo nalagay ang 40% dyan, twisted yan. Twisted evidence or edited evidence, still considered pagsisinungaling or ang word na ginamit sa batas dyan, fabricated evidence. If you submit fabricated evidence, still considered obstruction of justice. Ayan. So kasama na rin po dito, okay Mark, tong magbibigay ka ng maling impormasyon. Liable ka na rin ba dyan? Maling impormasyon, pagsisinungaling ng mga impormasyon, pero i-mislead mo. I-mislead mo ang police, i-mislead mo ang NBI, i-mislead mo ang prosecutors. Nagsubmit ka ng mga information dyan, lalo na pag under oath. Okay na sabi ka ng mga kuan, kahit nga word lang sinasabi mo na ito nangyari, tapos hindi totoo. Obstruction of justice yan. Nagsasalita ka. Under investigation sa police, sa NBI, tinatawag kayo dyan. O ito yung nangyari, sinasabi mo. Pero hindi totoo yung pinagsasabi mo. Obstruction of justice yan. How much more, pag nag-submit ka ng isang affidavit na under oath. Under oath, ang affidavit, ibig sabihin, naka-notarize ng fiscal or notary public, tapos isubmit mo ng ebidensya, tapos yung ebidensya na yan, hindi totoo, pagsisinungaling, aside sa perjury, na kaso mo, mademanda ka din ng obstruction of justice. Bakit? You conceal the evidence. You destroy the evidence by submitting a fabricated evidence. Yun yan. If you submit a fabricated evidence, that is considered obstruction of justice.